A day in my life as a single OFW here in Hungary. Hi guys, this is Joe King and welcome back to my channel. Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga idolo. Bali rest day pala namin ngayon mga idol. Syempre pag rest day, hindi na naman ako mapirmi sa bahay. Bali katatapos ko alam pala maligo dyan, tapos nagsukat-sukat ako dito ng pwede ko isuot ngayong araw. Tingnan nyo naman ang init-init dito, pero nagtry ako mag-sweater. Kaya nagpalit na lang ako nitong kulay blue. Mainit din pala to mga idol. Pero may sando naman ako sa loob niyan. Kaya yun, bumaba na pala ako dito sa dorm namin. Ito nga pala yung outfit natin, no? Parang ewan ko. Bali sumakay na pala ako dito ng tram papunta dun sa West End. Sa West End nga pala ang target na puntahan namin ngayon. Dumaan nga pala muna ako dito sa ATM machine dito sa West End gamit ang aking video card. Mag-withdraw muna tayo ng konti kasi wala na tayong pera. Hindi nga pala ako makapag-withdraw dito sa K-Paysan kaya lumipat ako dito sa KNH Bank. Butin lang hindi kinain yung card ko. Nag-withdraw nga lang pala ako dito ng 50,000 foreign. Tapos yun, mabilis lang naman. Akala ko hindi ako makakapag-withdraw kasi wala sana tayong panggala. Bali naisipan pala namin is pumunta doon sa chairlift. Biglaan lang pala yun mga idolo. Bali dito kami sa tapat ng West End sumakay. Tapos nag-aantay lang kami dito ng bus na 291. Sa mga nagtatanong saan bandang sakayan papunta doon sa chairlift, dito lang po yan sa may West End, 291 na bus. Sa tapat mo mismo ito ng West End, meron dito mga bus station. Tapos hanapin nyo lang itong 291 na bus. Pwede nyo rin siya i-search sa Google Map. Bali papunta na pala kami sa Suglijit dito sa chairlift. Matagal ko na pala gustong pumunta doon, tapos yakag pa na yakag si Jomar tsaka si Leo. Gusto doon nila pumunta doon, kaso yung kung sino pa yung nag-iya, siya pa yung hindi ko kasama. Paano man, biglaan lang naman itong lakad namin. Tapos si Jonas ang kasama ko ngayon mga idolo. Tapos si Jomar naman may pasok. Tapos hindi ko naman alam na pupunta kami dito sa chairlift ngayong araw. Napakaganda nga pala ng daan dito papunta doon sa Suglijit. Kung makikita nyo naman dito, di ba, parang nasa Baguio ang dadaanan mo. Tapos nadaanan pala namin dito yung Philippine Embassy. Ito nga pala mga idolo yung Philippine Embassy dito sa Hungary. Makikita nyo yan dito sa may papuntang Suglijit. Napakaganda nga pala ng mga tanawin dito. Tingnan nyo naman, para ka lang nasa Baguio. Tapos malapit na palang autumn season dito mga idolo. Kaya kung mapapansin nyo, nagko-color yellow na yung mga dahon ng puno dito mga idol. Tapos after ilang minutes, nakababa na kami dito sa Suglijit. Ito nga pala yung last station, tapos babalik na ulit siya sa Newgati. Kung mapapansin nyo dito sa Libego chairlift, tingnan nyo naman parang haunted yung ano nila, no? Tapos umakyat na pala kami dito sa may entrance. Dito pala yung entrance mga idolo. Aakyatin mo lang yan, tapos dito kayo magbibili ng ticket. Tapos para kayo makasakay dun sa chairlift. Ngayong August pala, alas 10 ng umagang open ito mga idol. Tapos magsasarado sila ng alas 7 ng gabi. Tapos 3,500 po rin pala balikan dito sa chairlift pataas. Tapos magki-chairlift din kayo pababa. Ali, bumili na pala ako dito ng ticket gamit ang aking K-Paysan Bank. Dito nga pala kayo sa machine bibili ng ticket para makasakay kayo. Tapos ito nga pala yung ticket mga idol. Tapos napakaganda pa ng miniature dito. Tapos nakapila na pala kami dito mga idolo. Tingnan nyo naman, nakakaba kasi first time namin sumakay sa ganito. Tapos napakaganda pa ng panahon ngayon mga idolo. Alas 2 na ata ng hapon ito. Tapos yun, sumakay na din kami dito mga idolo. Nakakakaba talaga. Tapos yun, ang tinignan ko naman is mababa lang din naman to sa ground. Siguro pag nalaglag ka, mababalian ka lang naman. Hindi ka naman siguro mamatay. Tingnan nyo naman mga idolo, medyo mababa lang naman. Kayang-kaya naman. Kaya sa mga takot sa heights dyan na gustong pumunta dito, na gusto nyo ma-experience yung ganito, huwag kayo matakot. Try nyo, subukan nyo lang. Tingnan nyo, hindi naman masyadong mataas yan sa ground. Tapos mag-enjoy ka pa kasi pagbalik mo, matatanaw mo yung buong city ng Budapest. Tapos makikita mo yung city, puro green matatanaw mo. Sana ganito rin sa Manila, no? Ang daming tanim na puno. Kaya sa mga gusto pumunta dito, ano pang ginagawa nyo? Taka na!
Tapos pagbaba nyo pala dito sa taas, may makikita nyo dito yung picture nyo. Tapos pwede nyo yun ipalaminate, paggawang keychain o paggawang magnet. Tapos pwede pala kayo muna tumambay dito sa labas mga idolo. Pwede kayo dito mag-chill-chill lang, tapos mag-ice cream kayo or bumili kayo ng drinks, kumain kayo ng pizza, kumain kayo ng french fries. Maraming tinda dito mga idolo. Tapos pwede kayo dito tumambay, tapos habang nakipagkwentuhan, tapos yun, chill-chill lang. Napakaganda nga pala dito sa taas mga idol. Tapos napaka-instagrammable pa ng lugar dito. Ang daming Selecta ice cream oh. Selecta ba yun? Pero Magnum naman yung laman yan eh, tinignan ko. Tapos meron pang corneto. Napakasarap. Wala nga lang pambili, kaya hanggang tingin-tingin na lang tayo. Tapos naglakad-lakad lang pala ako dito, tapos nag-ikot-ikot. Tinitingnan yung view, napakaganda. Tapos sabi ko, bili muna kami ng ice cream. Tapos sabi ni Jonas, wag na daw muna, mamaya na. Ikutin daw muna namin tong lugar, tingnan namin kung napakaganda nga ba talaga. Pero sa totoo lang, sobrang ganda talaga dito mga idolo. Tingnan nyo naman, ang daming turistang pumupunta dito. Ngayon nga lang pala ako nakapunta dito. Ang dami nang pumupunta dito mga Pinoy. Tapos nag-i-enjoy naman sila. Pumunta nga pala kami dito sa playground ng mga bata. Tapos pumasok pa ako dito. Tingnan nyo naman. At buti na lang walang ahas dito. Kung meron, abay natuklaw na ako dito. Makalabas na nga. Baka naman kung anong mangyayari dito sa akin sa loob. Parang bata ay. Tapos meron pa dito magagandang spot na pwede kayo mag-picture-picture. Tapos dito tingnan nyo naman, matatanaw nyo dito yung buong city ng Budapest. Kaso natatakpan ng halaman. Pero meron namang masisilip. Katulad nyo no, silip nyo yung city ng Budapest, diba? Ewan ko ba, wala na akong masabi. Basta pumunta na lang kayo dito kung gusto nyo. See you! Tapos alas 4 na pala ng hapon ito mga idolo, pababa na kami. Matatanaw mo nga pala dito ang buong Budapest. Tingnan nyo naman, napaka-green ng city dito sa Budapest. Napakaganda ng mga tanawin, napaka-refreshing no? Kaya sa mga hindi pa nakakapunta dito, punta na kayo dito mga idolo. 3,500 forint lang entrance fee, balikan na yon. Tapos may experience mo na yung ganito dito sa Hungary. Tapos meron na kayong memories pag uwi nyo ng Pilipinas, nakasakay kayo dito sa chairlift, diba? Sobrang sarap sa pakiramdam, syempre, nawawala din yung pagka-homesick mo. Tapos yun, mag-enjoy ka lang sa buhay, lalo na pag single ka. Kaya tara, samahan nyo kami sa pagbaba dito mga idolo. Sana hindi ako malaglag dito at kawawa, walang sasalo. Let's go!
Pagkababa pala namin dito, tinignan ko yung picture ko dito. Kasi habang pababa kayo, may magpipicture sa inyo dun sa baba. Tapos pwede nyo siya ipaprint. Tapos ipagawa ng keychain or ref magnet. Tapos ako pinagawa ko pala yung sa akin ng ref magnet. Para mayroon akong remembrance dito sa chairlift. Bali 1,754 rin pala yun mga idolo. Tapos eto na, ginagawa na nga pala yung ref magnet ko. Tapos nagbayad nga pala ako dito mga idol. Tapos may tindahan pala dito si Manong. Pwede kayo dito bumili pag nagugutom kayo. Meron ditong sari-sari store. Napakasulit pala yung experience ko dito mga idol. Kasi ngayon lang ako nakasakay sa ganun. Tapos mura lang naman yun mga idolo. 3,500 forint lang yun. Siguro sa peso nasa 500. Hindi ko lang alam kung magkano. I-times nyo na lang sa 0.16. Ito nga pala yung ref magnet na pinagawa ko mga idol. Tapos paglabas pala namin dito, nagtitinda si tatay dito ng cotton candy. Bali sa buong buhay ko, hindi pa pala ako nakakatikim ng cotton candy kaya bumili ako nito mga idolo. Bali 600 foreign pala ang isa niyan mga idol. Watermelon flavor pala ang aking pinili. Tapos ang hirap pala kainin nito, parang kumakain ng bulak. Kaya nga cotton candy, tapos tawang-tawa pa si Jonas dyan. Aywan ko ba kung bakit ngayon lang ako nakatikim ng gantong cotton candy. Kasi nung bata ako, wala namang ganyan eh. Isang kinakain lang naman nung bata kami, kamote, nilagang saging. Tapos candy lang namin, isang max. Hati-hati pa kami magkakapatid dun. Tapos yun, ngayon ko lang natikman tong. Ganito pala lasa nito, matamis. Siya, hanggang dito na lang. Don't forget to follow my page, Jow King. Bye-bye!